Dalawang maliliit na cake tayo for today's video. Hi mga ka-sweets! Ay sobrang busy na po ng person. Syempre, ngayon ba lang po naka-back to school ang aking prinsesa? At kita nyo naman na hanggang langit talaga yung ngiti pag nakikita ng fries. So, ito pala yung first cake na gagawin natin. Syempre, for monthly milestone na naman ito. Suki talaga ako sa mga babies natin. Maraming salamat po mga mamshies. Itong first cake pala natin ay minimalist cake lang ito. So, syempre, pag minimalist, yung base natin ay color white lang or lighter shade lang po. Maiba lang ako mga mi. May gusto lang akong i-share sa inyo. How do you handle those clients na hindi maganda mag-approach? So, story time muna tayo. I have this client. Actually, repeated client ko na to. Bali, naka-order na siya ng cake before. 1 bento cake po yun. And it's a monthly milestone cake. Though wala namang nakarating sa akin na negative feedback sa cake na na-delivered namin. And sure naman talaga ako na okay yung cake kasi nga nag-PM siya ulit for another monthly milestone cake. So, ganito nga yun. So, bigla siyang nag-message without any greetings. Though okay lang naman sa akin yun kasi they are customer. And then, cut ko lang po muna dahil tapos na po tayo sa first bento na ginagawa natin. So, diba, ang cute lang niyang tingnan. So, ilalagay na lang po natin yan sa ating bento clamshell box. So, ayan, maglalagay na lang po tayo ng partial logo kasi yung logo talaga natin is piniprint ko pa. So, ayun, continue na natin mga mi. Yung sa conversation, ang nakalagay, picture, tapos yung month ni baby, tapos yung date. Yun lang. At nung time na yun ay napaka-busy ko po kasi meron akong 2-tiered cake kaya hindi ko agad siyang na-replyan. So, ayun, nasin ko lang talaga yung chat niya. Ayan, cut muna natin. Bibitinin ko muna kayo. So, itong cake na to ay pangalawang bento cake na gagawin natin. So, ayan, fast forward ko na kasi super tagal ko tong natapos. Itong cake na to ay medyo matrabaho talaga. Actually, okay lang sana ito kung meron akong brush. Yung brush na parang buhaghag po. Kasi yun po dapat yung ginagamit dito. So, ayan, for the ulit ang first one. So, ayan, pansin nyo po kanina, di ba parang magkadikit lang po yung 2 and 4. So, parang hindi siya magandang tignan. So, ngayon talagang nilagyan ko ng space sa gitna para hindi sila masyadong magdikit. Tapos, yung medyo maliit na brush yung ginamit ko dyan. Ayun na nga, continue na tayo. So, ayun na nga, akala ko talaga may karugtong pa yun. So, hindi ko talaga siya na-replyan nung araw na yun kasi nga sobrang pagod ko. So, fast forward na tayo. Kinabukasan, nag-message ulit siya if gagawin ko po ba yung cake or hindi. Kasi kung hindi, maghahanap na lang siya ng iba. So, ayun, nag-agreed naman ako na okay, kaya ko pong gawin yung cake. Kaso nga lang mga mi, sa araw na yon ay hindi ko na-delivered yung cake. Talagang sobrang lacking po talaga yung information na nare-receive ko. So, ayun, she decided to cancel it na lang. So, I agreed naman and nagpasensyahan na lang about sa lapses. Siya, natapos na pala tayo sa pangalawang bento cake. Diba? Parang walang nangyari. Pero ang dami palang pinagdaanan ng cake na to. So, ayan na nga, natapos na yung chika natin. Grabe tong voice over na to. Pero actually, mga mi, aminin nyo, di ba pag may ganyang mga customer na hindi maganda yung approach, na parang minamaliit tayo, di ba nasasaktan tayo? Kasi nga, we are not robot, we are human. Siya, okay na naman yun, chinichika ko lang kayo. So, ayan lang po, paki-comment down na lang po if meron kayong mga thoughts or advices on how we cater that kind of client. Ayun lang po, salamat sa panonood. Bye!